Maligayang pagdating po, mga ginang, ginoo at kapatid sa kwento ng pamilya. Pagkatapos ng isang kakilakilabot na aksidente sa sasakyan, tinawagan ko ang aking asawa at hiniling na sunduin ako. Nag-text siya pabalik. Nasa tanghalian ako kasama ang aking babaeng matalik na kaibigan. Hindi lang ako makakaalis. Sumagot ako, sige. Ang sinabi ng pulis nang lumapit sila sa kanyang mesa sa restaurant, ang nagparamdam sa kanya na sana ay hindi niya na lang ako hinayaan maghintay. Dumating ang text message habang dumudugo pa ako. Hindi ko maiwan ang tanghalian ko kay Carla Reyes ngayon. Stinastalk siya ng ex niya. Tumawag ka ng Uber. Sorry babe. Tinitigan ko ang mga salita ng asawa ko sa basag na screen ng aking telepono. Ang aking naalis na balikat ay sumisigaw sa bawat mababaw na paghinga. At nag-type ako pabalik gamit ang aking isang kamay na maayos pa. Sige. Ang isang salitang iyon ay magtatapos sa aming 8 taong kasal, bagaman hindi pa alam ni Carlo. Masyado siyang abala sa pag-alo kay Carla Reyes dahil sa pinakahuli nitong ginawang krisis para malaman na ang kanyang asawa ay nasa emergency room ng Ospital General ng Tabing Ilog, namimili sa pagitan ng galit at morphine. 3 beses akong tinanong ng mga nurse kung maaari silang tumawag ng ibang tao kahit sino pa man. Ngunit patuloy akong nakatitig sa mensaheng iyon, binabasa ito ng paulit-ulit na para bang ang mga salita ay mag-aayos sa sarili upang maging isang bagay na may saysay. Ang aking asawa sa loob ng 8 taon ay nagmungkahi lamang na sumakay ako ng Uber pauwi mula sa emergency room pagkatapos ng isang aksidente sa sasakyan na maaaring pumatay sa akin. Dahil si Carla Reyes, ang kaibigan niya sa kolehiyo na may trust fund at walang katapusang romantic disasters ay mas nangangailangan sa kanya. Ang umagang ito ay tila ibang buhay na ngayon. Tumayo ako sa aming kusina alas 6:30 ng umaga. Inihahanda ang almusal ni Carlo kung paano niya ito gusto. 2 itlog na over easy. 3 piraso ng bacon na sapat ang lutong para madurog. Tinapay na wheat na may bahagyang mantikilya. 8 taon ng paggawa ng parehong almusal at kaya ko itong gawin nang hindi nag-iisip. Alam ng aking mga kamay ang mga kilos habang ang aking isip ay naglalakbay sa pharmacy conference dinner ngayong gabi kung saan ko natanggap ang aking 50 taong serbisyo na award. Nangako si Carlo na darating. O sa halip, sinabi niya na susubukan niya. May krisis na naman si Charlotte, anunsyo niya habang nag-aalmusal, hindi man lang inaalis ang tingin sa screen ng kanyang telepono. Ang mahinang ngiti sa kanyang mga labi ay ang ngiting dati kong nakikita kapag pumapasok ako sa isang silid. Ngayon, ito ay para sa kanyang mga text message. Isa pa. Pinanatili kong neutral ang aking boses habang pumupukpok ng itlog na marahil ay mas malakas kaysa kinakailangan. Iyan na ang 3 krisis ngayong buwan. Stinastalk siya ng ex niya, natakot niya si Ana. Si Marcus, ang dating nobyo, ay stinastalk si Carla sa loob ng 6 na buwan ayon sa kanya. Nakakagulat kung paano tila nangyayari lang ang stalking tuwing Huwebes ng hapon kapag may pinakamahabang lunch break si Carlo. Nakakagulat kung paano hindi ito umabot sa pagtawag sa pulis. Gusto kong ituro ang mga hindi pagkakapare-pareho na ito, ngunit natutunan ko na ang pagtatanggol kay Carla ay ang bagong relihiyon ni Carlo. Sa halip, pinaalalahanan ko siya tungkol sa hapunan ng parmasya. Ang kanyang sagot ay predictable. Susubukan kong makarating, pero kung kailangan ako ni Charlotte, kailangan nga siya ni Charlotte. Palagi siyang kailangan tuwing Huwebes. Ang tungkol sa tanghalian tuwing Huwebes ay nagsimula ng inosente, kaya hindi ako nakapagalit ng maayos noong una. 6 na buwan na ang nakakaraan. Dinala ni Carlo si Carla sa aking parmasya sa Ospital General ng Tabing Ilog. Kailangan niya ng gamot para sa anxiety at gusto ni Carlo na siguraduhin na makuha niya ang tamang paggamot. Pinanood ko mula sa likod ng counter habang hinahawakan niya ang braso nito habang tumatawa sa isang bagay na sinabi niya. Ang kilos ay kaswal, intimate, pamilyar. Inayos ni Carlo ang kanyang kurbata nang purihin ito ni Carla, isang paboreal na naghahanap ng atensyon. Pinagdadaanan ni Charlotte ang isang magulong diborsyo, paliwanag niya ng gabing iyon.
Wala siyang ibang makausap dito sa bayan. Isang tanghalian naging 2, buwanan naging lingguhan, isang oras naging 3. Palagi tuwing Huwebes kapag mayroon akong late shift at hindi ako uuwi hanggang pagkatapos ng 9:00 ng gabi. Sinubukan kong kausapin siya tungkol dito noong nakaraang buwan. Nakahiga kami sa kama at naaamoy ko ang pabango ni Carla sa kanyang damit. Isang bagay na mamahalin at bulaklakin na nagpapabango sa aming kwarto tulad ng isang department store. Sa palagay mo ba'y sinasamantala ni Charlotte ang iyong kabaitan? Tanong ko ng maingat. Lumingon si Carlo upang tingnan ako na may tunay na sorpresa, kaya sa isang sandali ay nagtaka ako kung nagkamali ako. Sinasamantala? Ana, nalalaglag siya. Psychologically na inaabuso siya ng kanyang ex. Mayroon siyang panic attacks. Kailangan niya ng suporta. May mga magulang siya na 20 minuto lang ang layo. May therapist siya. Mayroon siyang ibang mga kaibigan, pero pinagkakatiwalaan niya ako, sabi ni Carlo, na parang ipinaliwanag na nito ang lahat. Na parang ang kanyang tiwala ay mas mahalaga kaysa sa aming kasal. Kinorner ako ni Aling Elena Santiago, ang ina ni Carlo, sa aming reception ng kasal. 8 taon na ang nakakaraan. Nakainom siya ng labis na champagne at ang kanyang mga salita ay may matatalim na gilid ng katotohanan na karaniwang inilalabas ng alkohol. Mabuti ka para sa kanya, sabi niya, hindi bilang papuri, kundi bilang isang pagtatasa. Kailangan ni Carlo ng isang praktikal, isang hindi hahayaan na siya'y maligaw. Ikaw ang magpapanatili sa kanya na nakabase sa katotohanan. Akala ko'y tinatanggap niya ako sa pamilya. Ngayon, nauunawaan ko na inupahan niya ako para sa isang posisyon. Ang tagapag-alaga ni Carlo, ang praktikal na nagtatrabaho ng 12 oras na shift habang siya ay naglalaro sa accounting firm ng kanyang ama. Kumukuha ng 3 oras na tanghalian ng walang kahihinatnan. Sa umaga ng aksidente, pinanood ko si Carlo na naghahanda para sa trabaho na may atensyon ng isang taong nagsasaulo ng mga detalye. Suot niya ang burgundy tie na pinuri ni Charlotte noong nakaraang linggo. Ang ibinigay ko sa kanya 2 Pasko na ang nakakaraan na nanatili sa kanyang closet hanggang sa banggitin ni Carla kung paano nito binibigyang diin ang kanyang mga mata. Ang kanyang kolon ay mas malakas kaysa karaniwan. Inayos niya ang kanyang balbas nang may di pangkaraniwang katumpakan. Malaking meeting ba ngayon? Tanong ko. Huwebes lang, sagot niya. At alam naming 2 kung ano ang ibig sabihin yon. Umalis ako para sa aking shift sa ospital, iniisip kung kailan kami huminto sa tunay na pagkakita sa isa't isa. Kailan ako naging kasangkapan sa sarili kong kasal? Kailan naging mas interesante ang kanyang telepono kaysa sa pakikipag-usap sa kanyang asawa? Sinundan ako ng mga tanong sa aking morning routine sa parmasya, sa lunch break na mag-isa kong kinain sa break room, sa hapon na magtatapos sa aking kotse na durog, laban sa isang konkretong harang at ang aking balikat na sa pilitang naalis sa pinagkakabitan. Ang kabalintunaan ay hindi nawala sa akin na ginugol ko ang umaga sa paglalagay ng mga reseta para sa gamot sa anxiety ni Carla. Ang parehong gamot na kailangan niya sa loob ng 6 na buwan ng Huwebes na krisis na tila hindi nalulutas. Ang parehong gamot na nagbigay sa kanya ng dahilan upang i-text ang aking asawa sa lahat ng oras na may mga tanong tungkol sa side effects at dosage adjustments. Ngayon, nakahiga sa emergency room na may mga monitor na tumutunog sa paligid ko, inisip ko ang lahat ng Huwebes ng gabi na umuwi ako at nakita si Carlo na nasa kama na nagpapanggap na tulog. Ang mga singil sa credit card sa ang silver spoon na palaging medyo masyadong mataas para sa tanghalian ng magkaibigan. Ang paraan ng pagsisimula niyang ilagay ang kanyang telepono nang nakaharap pababa habang naghahapunan. Lumapit si Pulis de la Cruz sa aking tabi, ang kanyang ekspresyon ay maingat na propesyonal. Jinging, Santiago, sinubukan naming tawagan ang inyong asawa ng 3 beses pa. Direktang napupunta sa voicemail ang mga tawag ngayon. Pinatay niya ang kanyang telepono sa halip na maabala habang nagtatanghalian kasama si Charlotte. Ang pagkilala sa katotohanang iyon ay bumalot sa akin tulad ng isang kumot na gawa sa tingga. Aktibong pinili ni Carlo na hindi maabot habang ang kanyang asawa ay nakahiga sa emergency room. Pulis de la Cruz, sabi ko.
Ang aking boses ay nakakagulat na matatag sa kabila ng gamot na nagpaparamdam sa lahat ng bagay na malayo at malabo. Alam ko eksakto kung nasaan ang aking asawa, ang Silver Spoon sa Kalye 5. Nasa dati niyang mesa siya sa tabi ng bintana kasama si Carla Reyes. Huminto ako, tinikman ang dugo mula sa kagat ko sa labi. Maaari mo bang ihatid ang mensahe ng personal? Nag-aalala ako na hindi niya nauunawaan kung gaano ito kaseryoso. Pinagmasdan ni Pulis de la Cruz ang aking mukha sa loob ng ilang sandali at nakita ko ang pag-unawa na sumisikat sa kanyang ekspresyon. Kaya naming gawin iyan, Jinyan Niang Santiago. Ang Silver Spoon, sabi mo? Tuwing Huwebes, kumpirma ko, parang orasan. Ang orasan ng parmasya ay nagpapakita ng 6:47 ng gabi nang abutan ako ni Manang Mercy, ang aking supervisor, sa pintuan na nakasuot na ng kalahati ng aking Amerikana. Ang kanyang ekspresyon ay nagtataglay ng partikular na halo ng pagkabigo at autoridad na nangangahulugang hihilingin niya sa akin ang isang bagay na hindi ko gugustuhing ibigay. Ana, ayoko mang itanong pero may 3 pagkakaiba sa imbentaryo ng controlled substances. Darating ang estado sa Lunes para sa inspeksyon. Kailangan ko talaga ng isang taong marunong gawin ito upang tulungan akong ayusin ito ngayong gabi. Ang aking kamay ay huminto sa hawakan ng pinto. Ang 3 pagkakaiba ay nangangahulugang hindi bababa sa 2 oras ng pag-check sa bawat log, bawat pirma, bawat paglilipat. Ang conference dinner ay magsisimula ng 7:30, ang aking award presentation ay ng 8 CAF. Nilinaw na ni Carlo na mas mahalaga ang krisis ni Carla. Ngunit marahil kung ako ay mahuhuli na may hawak na aktwal na award, may ibig sabihin ito. Marahil ay titingnan niya ang kanyang telepono at maalala kung sino ang kanyang pinakasalan. Ikinalulungkot ko, Manang Mercy. Ngayong gabi, ang conference dinner. Naalala mo ba ang bimtaong pagkilala? Ang mukha ni Manang Mercy ay lumipat sa pag-unawa, pagkatapos ay sa ibang bagay. Awa, marahil. Alam niya ang tungkol sa tanghalian ni Carlo tuwing Huwebes tulad ng alam ng lahat sa ospital. Ang chismis ay kumalat sa mga medical facility na mas mabilis kaysa sa anumang virus. Siyempre, kunin mo ang iyong award, Ana. Karapat-dapat ka doon. Nagsimula ang ulan habang nasa shift ako. Isang mahinang patak laban sa mga bintana ng ospital na naging matinding buhos pagdating ko sa kotse. Umingit ang mga wiper laban sa windshield. Luma na ang goma na lampas na sa pakinabang, ngunit hindi pa rin sapat na masama para palitan. Isa pang bagay sa listahan ng mga bagay na sinabi ni Carlo na haharapin namin ng magkasama, ngunit hindi kailanman ginawa. Lumabas ako sa parking garage ng ospital patungo sa mga kalye na bumabaha na sa mga kanto. Ang conference dinner ay nasa downtown sa Marriott. 15 minuto sa magandang panahon, marahil 30 sa kaguluhang ito. Nakapatong ang aking telepono sa cup holder at patuloy ko itong tinitingnan, naghihintay na mag-text si Carlo na papunta na siya, na nalutas na ang krisis ni Carla, na naaalala niya na ang kanyang asawa ay pararangalan ngayong gabi. Wala. Lalong lumakas ang ulan habang lumiliko ako sa Avenida Madison. Ang mga ilaw ng kalye ay lumikha ng mga halo sa tubig na dumadaloy sa aking windshield at kailangan kong yumuko upang makita ng maayos. Tumutugtog sa radyo ang isang lumang at malungkot na kanta, isang kantang kinakanta ng aking ina habang naghuhugas ng pinggan. Naisip kong tawagan muli si Carlo, ngunit ano pa ang silbi? Nilinaw na niya ang kanyang pinili sa almusal. Kailangan siya ni Charlotte. Palagi siyang kailangan ni Charlotte tuwing Huwebes. Iniisip ko kung ano ang sasabihin ko kung may magtanong kung nasaan si Carlo ngayong gabi nang papalapit ako sa intersection ng Kalye 5 at Avenida Madison. Berde ang ilaw, berde na sa loob ng ilang segundo habang ako ay nagmamaneho ng dahan-dahan patungo dito sa 40 kilometro bawat oras, maingat sa ulan. Papasok na ako sa intersection nang may nakita akong galaw sa aking peripheral vision. Isang lifted pickup truck, isa sa mga walang kwentang malalaking bagay na minamaneho ng mga lalaking kolehiyo upang makaramdam ng kahalagahan, na bumubulusok sa Kalye 5 na parang walang ulan.
Ang huling malinaw na pag-iisip ko ay hindi siya humihinto. Ang batang ito sa kanyang malaking truck, marahil 19 o 20 anyos, na nakasuot ng pabaliktad na baseball cap, ay babangga sa pulang ilaw na iyon ng buong bilis. Ang impact ay nagpatupi sa pintuan ng aking kotse sa aking mga tadyang. Ang tunog ay pambihira, hindi tulad ng ipinapakita sa mga pelikula. Ito ay basa at matalim at pinal, metal na sumusuko sa metal sa ulan. Ang aking katawan ay gumalaw sa mga direksyon na hindi ito dapat gumalaw. At bigla, ang manibela ay malapit sa aking kanang tainga at ang pintuan ay dumidikit sa aking kaliwang balakang, sa paraan na ang geometry ay tumigil sa pagiging makatwiran. May kakaibang nangyari sa oras noon. Lahat ay bumagal at bumilis ng sabay-sabay. Nakita ko ang bawat patak ng ulan sa natitirang bahagi ng aking windshield, bawat isa ay perpekto at hiwalay. Ang boses ng aking ina ay lumutang sa aking ulo ng ganap na malinaw. Isang alaala mula 20 taon na ang nakakaraan nang mahuli niya akong umaalis ng bahay na nakasuot ng lumat punit na panloob. Laging magsuot ng malinis na panloob, Ana. Paano kung naaksidente ka? Ano ang iisipin ng mga paramedic? Ang kabalintunaan ng pag-iisip na iyon ay nagpatawa sa akin, ngunit hindi maayos na lumalaki ang aking dibdib. May mainit na umaagos sa aking mga mata, at nang sinubukan kong punasan ito, hindi sumasagot ang aking kaliwang braso sa mga utos. Nakahiga lang ito sa isang anggulo na nagdulot ng pagkalam ng aking sikmura. Ang aking singsing sa kasal ay sinalamin ng ilaw ng kalye sa basag na bintana. Ginto na natatakpan ng pula na alam kong dugo, ngunit hindi ko lubos na maproseso na akin iyon. 8 tao na suot ang singsing na iyon. 8 tao na pinaniniwalaan na mas malaki ang kahulugan nito kaysa sa alahas. Ngayon, ito ay bakal lang sa isang daliri na nakakabit sa isang braso na hindi gumagalaw, natatakpan ng dugo mula sa sugat sa ulo. Hindi ko makita, ngunit tiyak na nararamdaman ko. Tumutugtog pa rin ang radyo. Sa gitna ng kaguluhan ng singaw mula sa sirang makina at ulan na dumadaloy sa kung saan dating may mga bintana, patuloy ang malungkot na awiting iyon na parang walang nangyari. Ang utak ko, marahil ay nasa shock, ay nagpasya na ito ay lubhang mahalagang impormasyon. Ang awit ay The Night We Met ni Lord Huron. Nakilala ko ito sa kabila ng lahat ng iba pa na nagsasara. May bahagi sa akin na nakita itong nakakatawa. Nagsimulang lumusot ang mga boses sa bubble ng shock. Lalaki, bata, nagpapanik. Ang bata mula sa truck ay nagsasabi ng iba't ibang variant ng hindi ko siya nakita at dilaw ang ilaw at ayos lang ba siya? Paulit-ulit na parang sirang plaka, may sumali pang ibang mga boses. Mas kalmado na nagbibigay ng mga instruksyon tungkol sa hindi paggalaw sa akin, tungkol sa pagtawag sa 911, tungkol sa pagsuri ng paghinga. Pagkatapos ay pamilyar na mga boses, propesyonal. Ang mga paramedic ay dumating ng mas mabilis kaysa sa posibleng tila, bagaman ang oras ay naging negotiable, kaya marahil ay mga oras na iyon. Nakilala ko ang kinokontrol na pagkaapura sa kanilang mga galaw, ang paraan ng kanilang pakikipag-usap sa maiikling, episyenteng pangungusap. Ginagawa nila ang paunang pagtatasa, sinusuri ang daluyan ng hangin, paghinga, sirkulasyon, ang mga pangunahing bagay na natutunan mo sa unang araw ng anumang medikal na pagsasanay. Ma'am, naririnig mo ba ako? Huwag kang subukang gumalaw. Tutulungan ka namin. Ang batang paramedic na nakahilig sa akin ay hindi maaaring mas matanda sa 25 anyos. Ang kanyang kasosyo ay mukhang mas bata pa. Gusto kong sabihin sa kanila na alam ko ang ginagawa nila, na nauunawaan ko ang terminong medikal, na nagtatrabaho ako sa Ospital General ng Tabing Ilog, ngunit nang ibuka ko ang aking bibig, ang lumabas ay dislocated shoulder, posibleng concussion, multiple lacerations sa noo at anit. Nagpalitan sila ng tingin sa itaas ng aking ulo, ang tingin na ibinabahagi ng mga medikal na propesyonal kapag ang isang pasyente ay maaaring may trauma sa ulo ngunit nagsasalita ng masyadong malinaw upang balewalain. Ikaw ba ay isang medikal na propesyonal? Tanong ng mas matanda habang nagtatatag ng IV access ng may kasanayan. Parmasya, Ospital General ng Tabing Ilog,
Dapat ay nasa hapunan, imataong award. Lumabas ang mga salita ng putol-putol na parang mga butil mula sa isang sirang kwintas na nagkalat sa semento. Gumalaw sila sa paligid ko ng may koreograpong kahusayan. Cervical collar upang protektahan ang aking gulugod. Maingat na pagsusuri sa balikat na nagparamdam sa akin ng pagtingin sa mga bituin sa kabila ng anumang itinulak nila sa IV. Presyon sa sugat sa ulo. Tila mas kahanga-hanga iyon kaysa sa aking napagtanto batay sa bilis ng kanilang pagkilos pagkatapos itong makita. I-extract ka na namin ngayon. Maaari itong masakit. Maaaring masakit ang paraan ng pagsasalita ng mga medikal na propesyonal para sa magiging matinding kirot ito. Pinutol nila ang natitira sa aking pinto gamit ang mga kagamitan na parang galit na metal na bubuyog. Bawat galaw ay nagpadala ng apoy sa aking balikat at mga tadyang. Nakatuon ako sa kanilang mga mukha, sa ulan na tumatama sa kanilang mga uniforme. Sa anumang bagay maliban sa sakit na nagpaparamdam sa paghinga na parang nalulunod ng pabaliktad. Doon lumitaw si Pulis Janet de la Cruz sa mga pinto ng ambulansya habang inilalagay ako sa loob. Nakilala ko agad ang kanyang mukha sa kabila ng ulap ng shock at gamot. Kinukuha niya ang gamot sa presyon ng kanyang ina buwan-buwan, palaging madaldal, palaging nagtatanong tungkol sa aking pamilya, aking asawa, aking buhay. Ana, mahal ko, si Janet de la Cruz ito, magiging maayos ka. Kailangan naming kontakin ang isang tao para sa iyo. Sino ang tatawagan namin? Ang automatikong sagot ay dumating ng walang pag-iisip na programa ng 8 taong kasal. Carlo Santiago, aking asawa. Ibinigay ko sa kanya ang numero habang sumisigaw ang bahagi ng aking utak na hindi siya sasagot. Na ang krisis ng stalker ni Carla ay mas mahalaga kaysa sa aktwal na emergency ng kanyang asawa. Na ang tanghalian tuwing Huwebes ay sagrado habang ang aksidente tuwing Huwebes ay abala. Sumara ang mga pinto ng ambulansya nang may tiyak na kalabog na tila nagtakda sa akin sa isang ganap na ibang mundo. Ang biyahe papuntang Ospital General ng Tabing Ilog ay tumagal ng 12 minuto ayon sa digital na orasan sa itaas ng aking ulo. Bagaman ang oras ay naging elastic at hindi mapagkakatiwalaan mula sa sandaling binago ng pickup truck na iyon ang aking mga plano sa gabi kasama ang aking istrukturang skeletal. Dahan-dahang luminaw ang mga kisame ng emergency room habang inililipat ako mula sa gurney ng ambulansya patungo sa kama ng ospital. May sumubok na pasayahin ang mga ito minsan, pinintahan ng maliliit na ulap sa ilang mga parisukat, ngunit ang mga taon ng pagkakalantad sa fluorescent light ay nagpaputi sa kanila na naging parang lumang ngipin kaysa sa kalangitan. Binilang ko ang mga ito habang minamanipula ni Dr. Santiago ang aking balikat. Ang kanyang mga kamay ay propesyonal at nakakagulat na banayad para sa isang taong mukhang gising sa loob ng 20 na oras ng tuloy-tuloy. Masasaktan ito, babala niya, na kung saan ay ang doctor speak para sa ihanda ang sarili mo sa matinding kirot. Sa 3, 1, 2. Hinila niya sa 2. Ang paggiling na tunog ng aking balikat na bumalik sa pwesto ay nagpadala ng puting kidlat sa buong kaliwang bahagi ng aking katawan. Sumabog ang mga bituin sa aking paningin at sa isang sandali, nasa ibang lugar ako, naaalala si Carlo noong nakaraang buwan nang hilingin ko sa kanya na buksan ang isang garapon ng atsara. Mas malakas ka kaysa sa iyong pinapanggap, Ana, sabi niya, na may partikular na tono ng bahagyang inis na kanyang pinaperpekto sa loob ng 8 taon. Hindi mo ako kailangan sa lahat ng bagay. Ang kabalintunaan ng alaalang iyon ay mas tumama kaysa sa pain medication na itinutulak nila sa aking IV. Narito ako na may tunay na dislocated shoulder na hindi nagpapanggap ng anuman at si Carlo ay hindi mahanap. Naisip ko kung maniniwala siya na totoo ito o kung iisipin niya na nagiging dramatic din ako tungkol dito. Ang paraan ng pag-aangkin niya na dramatic ako tungkol kay Charlotte na sinasarili ang kanyang oras. Ayan na, sabi ni Dr. Santiago na may halong kasiyahan habang sinusubukan ang mobility ng kasukasuan. Malinis na pagbabalik. Masakit sa loob ng ilang linggo, ngunit walang permanenteng pinsala.
Lumapit si Nurse Patring sa aking tabi habang si Dr. Santiago ay lumipat sa kanyang susunod na pasyente. Si Patring ay nagtatrabaho sa emergency sa loob ng 20 taon at makikita ito sa maingat na paraan ng kanyang pagdadala sa sarili na parang natutunan niyang dalhin ang trauma ng ibang tao nang hindi ito pinapayagang kumalat sa kanyang mga buto. Ang kanyang ekspresyon ay nagtataglay ng partikular na kombinasyon ng pakikiramay at profesionalismo na nagpapahiwatig na mayroon siyang balita na hindi ko gugustuhing marinig. Honey, sinusubukan naming kontakin ng iyong asawa ang contact number na ibinigay mo kay Pulis de la Cruz. Inabot niya ang telepono ng departamento na nagpapakita ng call log. 3 pagsubok, direktang napupunta sa voicemail sa bawat pagkakataon. 3 tawag. 3 beses na sinubukan ng ospital na ipaalam kay Carlo na nasa emergency room ang kanyang asawa. Alam ko eksakto kung nasaan siya. Naiisip ko siya sa ang silver spoon na nakapatong ang telepono sa puting mantel na binibigyan ng buong atensyon si Carla habang idinidetalye nito ang anumang fictional crisis na nagbigay katwiran sa kanyang pagliban. Ngunit magkaiba ang pag-alam at pagtanggap. Subukan ko, sabi ko. Inabot ang aking telepono gamit ang aking kamay na maayos pa. Ang screen ay parang sapot ng gagamba dahil sa aksidente, ngunit gumagana pa rin ito. Nanginginig ang aking mga daliri habang nagtatype. Bagaman hindi ko masabi kung ito ay dahil sa gamot o sa takot na alam ko na kung paano mangyayari ito. Na-aksidente. Nasa Riverside General ER ako. Dislocated shoulder, concussion. Maaari ka bang sunduin ako? Ang mensahe ay agad na na-deliver. Pagkatapos ay lumitaw ang 3 tuldok na iyon at ang aking puso ay gumawa ng isang hangal at puno ng pag-asa na bagay sa aking dibdib. Nagtatype siya. Nakita niya ito. Siguro hindi maayos na pumasok ang mga tawag. Siguro nasa isang meeting siya. Siguro mayroon pa ring makatwirang paliwanag na hindi kasama ang pagpili niya kay Charlotte kaysa sa kanyang nasugatang asawa. Nawala at muling lumitaw ang mga tuldok nang maraming beses na parang nagsusulat at nagbubura siya, sinusubukan na mahanap ang tamang mga salita. Sa bawat pagkawala ng mga ito, lalong humina ang aking pag-asa hanggang sa wakas ay dumating ang kanyang tugon na may mahinang pag-vibrate na minsan ay nagpapangiti sa akin kapag nakita ko ang kanyang pangalan sa aking screen. Hindi ko maiwan ang tanghalian ko kay Charlotte ngayon. Stina-stalk siya ng ex niya, tumawag ka ng Uber. Sorry, babe? Binasa ko ito ng 3 beses, sigurado na may hindi ako naiintindihan. Ang concussion siguro ang nakakaapekto sa aking pag-unawa sa pagbasa. Tiyak na hindi nagmungkahi ang aking asawa sa loob ng 8 taon na sumakay ako ng Uber pauwi mula sa emergency room. Tiyak na hindi niya inuna ang paulit-ulit na drama ni Charlotte tuwing Huwebes kaysa sa aktwal na medikal na emergency ng kanyang asawa. Ngunit naroroon ito sa itim at puti o sa asul at kulay abo ng aming pag-uusap sa text. 23 salita na nagawang makuha ang lahat ng mali sa aming kasal sa isang mensahe. Ang kaswal na pagpapawalang halaga, ang pag-prioritize ng gawa-gawang krisis ng ibang tao, ang mungkahi na ako mismo ang haharap sa sarili kong emergency na transportasyon na parang nakabutas lang ang gulong ko sa halip na muntik ng mamatay. May nasira sa loob ng aking dibdib habang nakatitig ako sa mensaheng iyon. Hindi eksaktong puso ko, bagaman tiyak na kasama iyon. Mas malaki pa doon, mas estruktural. Ang balangkas na nagpapanatili ng aking buhay sa loob ng 8 taon. Ang pangunahing paniniwala na kapag talagang mahalaga, kapag nasa gitna ng kaguluhan at lahat ay nagkakawatak-watak, pipiliin ako ni Carlo, pipiliin kami, maaalala ang mga panata na ginawa niya sa harap ng aming mga pamilya at kaibigan. Nakatingin pa rin si Patring doon. Pinapanood ang pagbabago ng aking mukha habang pinoproseso ko ang tugon ng aking asawa. Marahil ay nakita na niya ang eksaktong sitwasyong ito ng daan-daang beses sa iba't ibang variant. Ang asawa na hindi nag-abala. Ang kasosyo na may mas mahalagang pupuntahan. Ang emergency contact na walang interes sa emergency. May iba pa bang susundo sa'yo, mahal ko? Tanong niya ng malumanay. Tiningnan ko muli ang aking telepono sa mensahe ni Carlo
na nakalagay doon na parang ebidensya sa isang kaso na hindi ko namalayan na binubuo ko. Pagkatapos ay tiningnan ko si Patring, ang kanyang mabait na mukha na nakakita na ng labis na pagkabigo para masorpresa pa sa anumang bagay. Wala, sabi ko, at ang aking boses ay kakaiba sa aking sariling mga tainga. Nakamamangha, ngunit kailangan kong tumawag ng isa pa. Nag-scroll ako sa aking mga contact hanggang sa makita ko ang numero ni Pulis de la Cruz. Nakaimbak pa rin, mula nang ibigay niya sa akin ito ilang buwan na ang nakakaraan sa panahon ng mga insidente ng nakawan sa parmasya. Sumagot siya sa pangalawang ring, ang kanyang boses ay mainit na puno ng pag-aalala. Ana, kumusta ka, mahal ko? Nag-aalala ako. Ayos na ako. Salamat, Janet. May kakaiba akong hiling. Ang aking boses ay nanatiling matatag sa kabila ng lindol na nangyayari sa loob ng aking dibdib. Hindi sumasagot ang aking asawa sa kanyang telepono, ngunit alam ko eksakto kung nasaan siya. Ang Silver Spoon sa Kalye 5. Nasa dati niyang mesa siya sa tabi ng bintana kasama si Carla Reyes. Nagkaroon ng paghinto sa kabilang linya at naramdaman ko na pinoproseso ni Janet ang tunay kong hinihiling. Posible bang may mag-notify sa kanya ng personal? Patuloy ko, bawat salita ay sadyang at malinaw. Nag-aalala lang ako na hindi niya nauunawaan kung gaano ito kaseryoso. Isa pang paghinto, mas mahaba sa pagkakataong ito. Nang magsalita muli si Janet, bahagyang nagbago ang kanyang tono na may dalang pag-unawa na nagparamdam sa akin na gusto kong umiyak sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang aksidente. Kaya naming gawin niyan, Ana. Ang Silver Spoon, sabi mo, magpapadala kami ng mga opisyal doon. Salamat. Nasa mesa siya sa tabi ng bintana. Ang isa na may tanawin ng lungsod kasama si Carla Reyes. Tuwing Huwebes sila nandoon. Tuwing Huwebes, inulit ni Janet, at ang dalawang salitang iyon ay nagdala ng mas malaking bigat kaysa sa nararapat. Pagkababa ko ng telepono, humiga ako sa unan ng ospital at ipinikit ang aking mga mata, inilalarawan ang mangyayari. Ang Silver Spoon na may kristal na baso at maingat na nakatiklop na mga napkin. Si Carlo na nakayuko upang marinig ang bawat salita ng pinakahuling krisis ni Carla. Ang kamay nito ay marahil nasa kanyang braso, ang kaswal na hawak na nangangahulugang lahat at wala. Pagkatapos ay bubukas ang pinto. Lalakad ang mga pulis, ang kanilang uniforme ay madilim at opisyal laban sa lahat ng puting mantel na elegante. Titigil ang mga pag-uusap. Hihinto ang mga tinidor sa kalagitnaan ng pagsubo at lahat ng tao sa restaurant na iyon ay lilingon upang panoorin habang lumalapit ang pulis sa mesa ni Carlo. Ang perpektong nakamanicure na kamay ni Charlotte ay lilipad sa kanyang bibig. Ang mukha ni Carlo ay dadaan sa pagkalito, pagkainis at sa wakas ay pag-unawa. Ang katahimikan ay magiging ganap habang ipinapaliwanag ni Pulis de la Cruz na ang kanyang asawa ay nasa isang malubhang aksidente, na nasa emergency room siya na sinusubukan na nilang kontakin siya sa loob ng ilang oras. Ang emergency room ay nagkaroon ng sariling ritmo sa paligid ko habang naghihintay ako sa susunod na mangyayari. Ang patuloy na pagtunog ng mga monitor, ang mahinang pag-inggit ng sapatos ng mga nurse sa pinakintab na sahig, ang malayo na bulong ng krisis ng ibang tao na pinamamahalaan ng may propesyonal na kahusayan. Ipinikit ko ang aking mga mata, hindi natutulog kundi lumulutang sa nakagamot na espasyo sa pagitan ng kamalayan at mga panaginip nang bumato ang aking telepono laban sa kumot ng ospital. Dumating ang 3 text sa mabilis na pagkakasunod-sunod. Ang pangalan ni Carlo ay umilaw sa aking basag na screen na parang babala. Ana, pasensya na talaga. Hindi ko alam na ganoon kaseryoso. Bakit hindi tumawag ng higit sa 1 beses ang ospital? Ang pagpapadala ng pulis ay ganap na hindi kailangan at mapanlinlang. Tinitigan ko ang mga mensahe, pinapanood ang mga ito na lumabo at muling luminaw habang ginagawa ng aking concussion ang pagbabasa na isang adventure sa pasensya. Ang pag-unlad ay halos kaakit-akit sa kanyang pagiging predictable. Paghingi ng tawad, paglihis, akusasyon.
Ang playbook ni Carlo Santiago sa pag-iwas sa responsibilidad na naihatid sa real time habang ako ay nakahiga sa kama ng ospital na may 15 tahi na nagpapalamuti sa aking noo. Isa pang buzz. Nagiging dramatic ka na naman dito. 4 na mensahe, 4 na magkaibang pagtatangka upang gawing kasalanan ko ito. Ang aksidente ay sapat na seryoso upang maging karapat-dapat sa paghingi ng tawad. Ngunit hindi sapat na seryoso upang iwanan ang tanghalian. Dapat mas sinubukan ng ospital na tawagan siya na parang hindi sapat ang 3 tawag sa voicemail. Ang pagpapadala ng pulis ay mapanlin lang, hindi isang kinakailangang tugon sa kanyang sadyang hindi pagkakaroon. At sa wakas, ang korona ng kanyang diskarte sa paglihis, nagiging dramatic ako. Nanginginig ang aking kamay na maayos pa habang inilalagay ko ang telepono sa tabi ng hindi sumasagot. Ano pa ang sasabihin? Na ang dislocated shoulder at head trauma ay hindi sapat na dramatic para sa kanyang atensyon. Na ang kanyang asawa na dumudugo sa emergency room ay dapat maghintay ng may pasensya hanggang malutas ang krisis ni Charlotte. Gumalaw ang kurtina sa paligid ng aking kama at pumasok si Dave na parang nagmamaneho siya sa impyerno para makarating dito. Ang aking nakababatang kapatid ay nakasuot pa rin ng kanyang mga damit sa pagpapakita ng real estate. Ang malinis na asul na polo at khaki na nagpaparamdam sa kanya na mapagkakatiwalaan sa mga potensyal na mamimili, bagaman ngayon ay gusot at may mansa ng ulan. Ang kanyang mukha na karaniwang nakangiti ng madali na nagbebenta ng mga bahay at nagpapabighag sa mga kliyente ay inukit mula sa bato. 2 oras, sabi niya, tinawid ang aking tabi ng kama sa 3 mabilis na hakbang. 2 oras akong nagmamaneho, iniisip ang lahat ng paraan kung paano kita susuportahan sa paggaling, labis na nag-aalala para sa aking kapatid. Hinanap ng kanyang kamay ang aking kamay, banayad sa kabila ng galit na nagmumula sa kanya. Pagkatapos ay dumating ako dito at sinabi ng nurse sa akin, ang iyong asawa ay nagmungkahi na sumakay ka ng Uber pauwi. Dave, huwag. Ana, huwag na huwag. Hinila niya ang upuan ng bisita ng malapit gamit ang kanyang bakanting kamay. Umupo nang hindi binitiwan ang aking kamay. Ipakita mo sa akin ang mga mensahe. Inabot ko sa kanya ang aking telepono, pinapanood ang pagbabago ng kanyang mukha habang binabasa niya ang mga text ni Carlo. Ang pagunlad ay halos theatrical. Pagkawalang paniwala, galit. Pagkatapos ay isang bagay na mas malamig at mas kalkulado na nakilala ko mula sa kanyang mga transaksyon sa negosyo. Ito si Dave sa acquisition mode, maliban na sa halip na ari-arian, kinakalkula niya ang kumpletong pagtanggal kay Carlo mula sa aking buhay. 8 taon, bulong niya. Patuloy pa ring nag-scroll sa mga mensahe. 8 taon ko siyang pinanood na itrato ka na parang staff sa halip na asawa. Ngunit ito ay sukdulang pagiging makasarili. Inilabas niya ang sarili niyang telepono, mabilis na lumipad ang kanyang mga daliri sa screen na may kasanayan. Tinatawagan ko si Mang Tonyo, ang locksmith. May utang siyang pabor sa akin. May papalitan na ang iyong mga lock bukas ng umaga. Dave, hindi ko alam kung... At ang Morrison Moving Company. Espesyalista sila sa mabilis na pag-alis, mga sitwasyon ng diborsyo, mga problema sa tahanan, ganyan. Napaka-discreet, napaka-professional. Ang bilis nito ay lalong nagpaikot sa aking ulo kaysa sa concussion. 8 taon na, Dave. Hindi lang ano? Hihingi ng basic human decency mula sa iyong asawa? Aasahan siyang magpakita kapag nasa ospital ka? Bahagyang lumambot ang kanyang boses, ngunit hindi huminto ang kanyang mga daliri sa pagtatype. Ana, pinili niya ang tanghalian kasama ang ibang babae kaysa sa iyong medical na emergency. Walang balikan doon. Nagbuzz muli ang aking telepono. Hindi si Carlo sa pagkakataong ito, kundi isang notification mula sa Instagram. Nagpadala sa akin ng mensahe si Carla Reyes. Halos hindi ko na ito binuksan, masyadong pagod upang harapin ang anumang drama na gusto niyang ibahagi, ngunit nanalo ang kuryosidad. Mas mahaba ang mensahe kaysa sa inaasahan. At ang pagbabasa nito ay parang panunood ng huling piraso ng maingat na itinayong imahe ni Carlo na nagkawasak-wasak.
Ana, labis akong nahihiya sa nangyari ngayon. Nang dumating ang pulis sa aming tanghalian, nagulat ako na hindi agad umalis si Tyler pagkatapos ng iyong text. Tinanong ko siya kung bakit hindi siya agad pumunta sa iyo. Kailangan kong huminto, medyo lumulutang ang aking paningin bago magpatuloy. Sinabi niya na lagi kang nag-e-exaggerate para sa atensyon, na siguro ay maayos ka lang at sinusubukan lang siyang manipulahin para umalis. Kahit na ipinaliwanag ng mga opisyal ang tungkol sa aksidente, patuloy siyang nagpilit na nagiging dramatic ka. Hindi pa ako kailanman nakadama ng labis na pagkasuklam sa isang tao sa aking buhay. Hindi ko alam na nasaktan ka pala talaga. Ginawa niyang parang nagkaroon ka lang ng bahagyang bangga at ginagawa mo itong isang malaking bagay. Labis akong humihingi ng paumanhin sa hindi sinasadyang pakikilahok dito. Si Carlo ay hindi na welcome sa aking buhay. Umaasa ako na gumaling ka agad at mahanap ang suporta na nararapat sa iyo. Ang mensahe ay nakalagay doon na parang ebidensya sa isang paglilitis na hindi ko na malaya na nangyayari. Hindi lang binaliwala ni Carlo ang aking aksidente sa akin, kundi aktibo niya rin akong inilarawan bilang mapanlinlang at naghahanap ng atensyon kay Carla. Kahit na ipinaliwanag ng mga nakasuot unipormeng opisyal na nasa emergency room ako na may malubhang pinsala, pinanatili niya ang katang-isip na nagiging dramatic ako. Ipadala mo sa akin ang screenshot na iyan, tahimik na sabi ni Dave. Makakarating si Mang Tonyo ng 8:00 ng umaga bukas. Morrison Moving Company bago magtanghali. Ano ang tingin mo sa isang formal na abiso na binuo ng kaibigan kong abogado na ide-deliver sa pamamagitan ng certified mail? Tiningnan ko ang aking kapatid. Ang taong ito na nagmaneho ng 2 oras nang walang pag-aalinlangan nang kailangan ko siya, na ngayoy nagtatayo ng pagbuwag ng aking kasal na may parehong katumpakan na ginagamit niya sa pagsasara ng mga deal sa real estate. Hindi niya kailanman sinabi ko na sa'yo. Bagaman binabalaan niya ako tungkol kay Carlo, taon na ang nakakaraan, banayad noong una. Pagkatapos ay mas mapilit habang nagiging malinaw ang mga pattern. Sasabihin niya na nag-o-overreact ako, sabi ko. Bagaman ang mga salita ay tila walang laman kahit habang binibigkas ko ang mga ito. Hayaan mo siya. Habang sinasabi niya iyon, ang kanyang mga gamit ay nasa mga kahon at ang mga lock ay napalitan na. Bahagyang pinisil ni Dave ang aking kamay. Ana, ipinakita niya sa iyo kung sino talaga siya ngayon. Nang kailangan mo siya ng lubos, pinili niya ang iba. Hindi iyan asawa. Iyan ay isang lalaki lang na nakatira mo. Naisip ko si Carlo sa ang Silver Spoon. Kung paano ang kanyang routine tuwing Huwebes ay mas mahalaga kaysa sa emergency ng kanyang asawa. Kung paano niya ako inilarawan kay Carla, pinipinta akong hysterical at mapanlinlang upang bigyang katwiran ang kanyang pagliban. Kung paano kahit ngayon, pagkatapos ng abiso ng pulisya at pampublikong kahihiyan, sinusubukan pa rin niyang gawing kasalanan ko ito. Tumawag ka kay Mang Tonyo, sabi ko, matatag ang aking boses sa kabila ng lahat. 8 ng umaga bukas. Tumango si Dave, kinukuha na ang contact. At ang Morrison Moving Company, ang lahat ng gamit niya ay nakaimpake at handa na. Ngumiti ang aking kapatid sa unang pagkakataon mula nang pumasok, bagaman hindi ito isang masayang ekspresyon. Ito ang ngiti ng isang taong nanonood na sa wakas ay dumating ang hustisya, kahit na ito ay dumating na nakasuot ng pagkabigo at mga damit ng ospital. Ako na ang bahala sa lahat, sabi niya, at alam kong gagawin niya iyon. Habang si Carlo ay malamang pa rin sa ang Silver Spoon na sinusubukang iligtas ang kanyang dignidad sa harap ni Carla at ng mga customer ng restaurant na nakasaksi sa kanyang pampublikong kahihiyan, unti-unti nang binubuwag ni Dave ang buhay na binuo namin nang magkasama ng may eksaktong pagpaplano. Nag-buzz muli ang aking telepono, si Carlo na naman. Kailangan nating pag-usapan ito tulad ng mga matatanda. Tiningnan ko ang mensahe. Pagkatapos ay si Dave. Pagkatapos ay ang aking singsing sa kasal na natatakpan pa rin ng tuyong dugo mula sa aksidente. 8 taon na nabawasan sa sandaling ito, sa kama ng ospital na ito. Ang desisyon na hindi talaga isang desisyon.
Si Carlo ang gumawa ng pagpipilian para sa aming dalawa nang nag-type siya ng 23 salita na nagmumungkahi na sumakay ako ng Uber pauwi. Iniabot ni Dave sa akin ang isang tasa ng kape ng 7:45 ng Biyernes ng umaga, 15 minuto bago ang nakatakdang pagdating ni Mang Tonyo. Kumikirot ang aking balikat sa kabila ng gamot at ang paglipat mula sa kwarto patungo sa sopa ay mas matagal kaysa sa nararapat. Ngunit kailangan kong naroroon para dito. 8 taon ng kasal ay hindi maaaring buwagin mula sa kama. Sigurado ka bang gusto mong panoorin ito? Tanong ni Dave, bagaman inaayos na niya ang mga unan upang suportahan ang aking nasugatang balikat. Kailangan kong makita na nangyayari ito. Kung hindi, baka kumbinsihin ko ang sarili ko na panaginip lang ang lahat. Nagring ang doorbell, eksaktong 8:00. Nakatayo si Mang Tonyo doon na may toolbox na parang nakakita na ng libu-libong pagtatapos ng relasyon. Ang kanyang mukhang puno ng karanasan ay nagtataglay ng ekspresyon ng isang taong natutunan na huwag magtanong kung bakit kailangang palitan ang mga lock tuwing Biyernes ng umaga. Kapatid ni David Santiago? Tanong niya. Alam na ang sagot. Maayos ko kayo sa loob ng halos 1 oras. Bagong deadbolts, bagong door handles. Papalitan ko pa nga ang lock sa likod na pinto na malamang ay nakalimutan ninyo. Nagtrabaho siya ng may metodikong katumpakan. Ang tunog ng pagbabarena at metal sa metal ay pumuno sa townhouse. Sa kalagitnaan ng pag-install ng pangalawang deadbolt, huminto siya upang magpahinga at uminom ng tubig. Alam mo, nakikita ko ang sitwasyong ito nang mas madalas kaysa sa inaakala mo. Sabi niya, pinunasan ng kanyang noo. Nakalimutan ng asawa na may asawa siya hanggang sa magpalit ng lock. Pagkatapos ay bigla nilang naaalala na kasal sila. Dumating ang Morrison Moving Company ng 9:30, mas maaga kaysa sa inaasahan. 3 tao na nakasuot ng magkatulad na asul na polo ang gumalaw sa bahay ng may uri ng kahusayan na nagmumula sa kasanayan. Ang team leader, isang babae na nagngangalang Rosa, na hindi maaaring mas mataas sa bima talampakan ng taas, ngunit nagdadala sa sarili na parang kaya niyang i-bench press ang isang refrigerator, ay iniabot sa akin ang isang inventory sheet. Kukunan namin ng litrato ang lahat bago ipack. Idodokumento ang anumang umiiral na pinsala. Tratuhin ng maingat ang bawat item, anuman ang may-ari. Propesyonal at neutral, iyan ang aming patakaran. Nagsimula sila sa kwarto. Naririnig ko silang nagtatrabaho habang nakaupo ako sa sopa. Si Dave sa tabi ko na may laptop, nagtatype ng mga email at tumatawag sa telepono ng tahimik at episyente. Ang tunog ng tape na hinuhugot mula sa rolls. Ang mahinang pagbagsak ng mga item na inilalagay sa mga kahon. Ang paminsan-minsang tanong kung akin ba o kanya ang isang bagay. Ang Rolex, tawag ni Rosa, ang regalo niya sa anibersaryo 3 taon na ang nakaraan. Nag-ipon ako sa loob ng 6 na buwan para bilhin ang relo na iyon. Nagtatrabaho ng extra shifts sa panahon ng flu season. 2 beses lang itong isinuot ni Carlo. Mga golf club, kanya. Mas mahal yon kaysa sa ginastos ko sa pagpapanatili ng kotse sa loob ng 2 taon na ipinagtanggol bilang networking equipment para sa client relationships na hindi naman kailanman natupad. Ang pinirmahang baseball sa display case, kanya, isang regalo mula sa kanyang ama, di umano'y mahalaga, tiyak na hindi kailanman nahawakan. Ang bawat item na inimpake nila ay parang ebidensya sa isang kaso na hindi ko na malayan na binubuo ko. Ang mga mamahaling bagay na binili ko para sa kanya, sinusubukang pasayahin siya, sinusubukang maging asawang gusto niya, ang mga libangan na sinimulan niya at iniiwan ang mamahaling kagamitan na nangangalap ng alikabok. Ang mga damit na designer na kailangang i-dry clean, mga suit na mas mahal pa kaysa sa buwanang bayad ko sa utang sa estudyante. Si Aling Nena ay lumitaw sa pintuan ng mga 10 to 30, may dalang lalagyan ng sabaw na amoy, kaginhawaan at pagkaina. Siya ay 73 anyos, nakatira sa kapitbahayan sa loob ng 40 taon at may mga opinyon tungkol sa lahat na karaniwan niyang itinatago sa sarili. Nakita ko ang locksmith, sabi niya, inilagay ang sabaw sa aking coffee table. Tama lang kung ako ang tatanungin mo.
Jingnying Santiago, hindi kailanman karapat-dapat sa iyo ang lalaking iyon. Nagtatrabaho ng buong oras habang siya ay... Huminto siya, biglang naging interesado sa pag-aayos ng takip sa lalagyan ng sabaw. Habang siya ang kanyang mukha ay kumunot sa pagkabahala. Ayoko nang dagdagan ng iyong lungkot, mahal. Sapat na ang pinagdaanan mo. Pakiusap, anuman yon, kailangan kong malaman. Buntong hininga siya, umupo sa upuan sa tapat ko nang may maingat na galaw ng isang taong nagrereklamo ang mga kasukasuan sa karamihan ng mga aktibidad. Ang babaeng iyon, ang isa na may puting BMW, pumupunta siya tuwing Martes ng hapon. Minsan, kapag nasa trabaho ka, nananatili ng 1 o 2 oras. Nagmaneho si Charlotte ng puting BMW. Tuwing Martes ng hapon, lagi akong nagtatrabaho ng late, naghahanda para sa inventaryo ng Miyerkules ng umaga. Ang impormasyon ay nag-click sa lugar tulad ng isang combination lock, nakahanap ng mga numero nito. Gaano katagal? Siguro 3 buwan. Ayoko sanang sabihin ng hindi sigurado at pagkatapos ay hindi ako sigurado kung paano ko ito sisimulan at... Ayos lang, Aling Nena. Salamat sa pagsabi. Inabot niya ang aking kamay na maayos pa at tinapik. Nagdala ako ng divorce soup, resipe ng aking ina. Pinakain ko ang sarili ko noon 4 taon na ang nakakaraan ng iniwan ko si Ginoong Chin. Pinakamagandang desisyon na nagawa ko. Pagkaalis niya, naupo ako kasama ang bagong impormasyong ito, idinadagdag ito sa lumalaking tumpok ng ebidensya na ang aking kasal ay tapos na bago pa man ang aksidente kahapon. Hindi lang nagtanghalian si Charlotte kasama si Carlo. Pumupunta siya sa aming bahay, sa aming kama, marahil habang ako ay naglalagay ng mga reseta at nagbibilang ng mga gamot at nagtatrabaho ng extra shifts upang bayaran ang kanyang mamahaling panlasa. Ana, nakatayo si Rosa sa hallway na may tanong sa kanyang mukha. Ang home office, maraming papeles, paano mo gustong iproseso namin ito? Pinilit kong tumayo. Hawak ang kamay ni Dave sa aking maayos na braso para suporta at lumakad patungo sa dating opisina ni Carlo. Ang kanyang mga degree sa dingding, ang mga sertipikasyon ng kumpanya ng kanyang ama, mga litrato niya sa mga golf tournament at business dinner. Lahat ng ito ay isang maingat na binuong imahe ng tagumpay na aking pinunduhan sa loob ng 8 taon. Ipak mo lahat ng kanya pati ang mga wedding photo. Tiningnan ko ang aming wedding picture sa kanyang mesa. Pareho kaming nakangiti, hindi alam na ako ay inupahan para sa isang posisyon sa halip na pumasok sa isang partnership. Lalo na iyon. Nagring ang telepono ni Dave, ang kanyang kaibigang abogado mula sa tunog ng pag-uusap. Narinig ko siyang nagdidikta ng mga termino, tumpak na legal na wika na nagpabago sa aking emosyonal na kalamidad sa mga papeles. Pagwawakas ng kohabitasyon, 48 oras para sa pagkuha, walang direktang kontak, lahat ng komunikasyon sa pamamagitan ng itinalagang kinatawan. Pagtanghali, nagbago ang aming townhouse. 63 kahon ang nakalinya sa entryway, bawat isa ay may label na pangalan ni Carlo at isang pangkalahatang paglalarawan ng mga nilalaman. Ang mga dingding ay nagpakita ng maputlang rektangulo kung saan nakasabit ang kanyang mga larawan. Ang closet ay tila napakalawak na mayroon lamang akong mga damit. Ang counter sa banyo ay biglang nagkaroon ng espasyo para sa aking mga gamit upang kumalat sa halip na masiksik sa isang sulok. Kailangan ito ng iyong pirma, sabi ni Dave. Ipinakita ang formal na abiso na binuo ng kanyang kaibigang abogado. Ito ay maganda sa kanyang pagiging simple. Walang emosyon, walang akusasyon, tanging mga katotohanan. Ang mga gamit ni Carlo ay nakaimpake. Mayroon siyang 48 oras upang kolektahin ang mga ito. Ang mga lock ay napalitan na. Ang anumang pagtatangka sa direktang kontak ay ituturing na harassment. Pinirmahan ko ito gamit ang aking kamay na maayos pa. Ang ballpen ay awkward, ngunit kayang pamahalaan. Parang nagpirma ako ng discharge papers para sa isang pasyente na masyado nang matagal na sumasakop sa espasyo ng kama, pinipigilan ng isang taong talagang nangangailangan ng pangangalaga na makakuha ng tulong. Ihahatid ko ito sa pamamagitan ng certified mail, sabi ni Dave. Makukuha niya ito ngayon. Sasabihin niya na nag-o-overreact ako, na nagiging dramatic ako.
Hayaan mo siyang sabihin iyon sa mga kahon. Lumapit si Rosa na may hawak na huling inventory sheet. 63 kahon sa kabuuan. Lahat ay nakunan ng litrato at naidokumento. Maaari naming iimbak ang mga ito kung hindi kukunin sa loob ng itinakdang oras. 63 kahon. 8 taon ng presensya ni Carlo sa aking buhay na nabawasan sa isang numero sa isang porma ng moving company. Tila parehong napakarami at hindi sapat para ipakita ang halos isang dekada ng kasal. Salamat, sabi ko kay Rosa, na taos-puso. Mas maingat niyang pinamahalaan ang kanyang mga gamit kaysa sa ipinakita niya sa aking emergency. Mahal, ito ang ginagawa namin, sabi niya. Bahagyang nawala ang kanyang propesyonal na maskara. At sa pagitan nating dalawa, ang mga nagprioridad ng mga lunch date kaysa sa mga pagbisita sa ospital. Karaniwan ay napagtanto nila ang nawala sa kanila ng mga 3 buwan na ang huli. Dumating ang alerto ng doorbell camera ng 2:47 ng Sabado ng hapon. Si Dave ay nasa kusina, gumagawa ng sandwich. Pinipilit ako na kumain ng iba bukod sa divorce soup ni Aling Nena nang mag-buzz ang aking telepono na may motion detection notification. Halos hindi ko na tiningnan, iniisip na baka delivery driver o may bumalik lang sa driveway. Ngunit may nagtulak sa akin upang buksan ang app. Nakatayo si Carlo sa doorstep na parang tinanggalan ng baterya. Ang kanyang dating perpektong buhok ay nakatayo sa kakaibang anggulo. Ang work shirt niya kahapon ay gusot at nakalabas sa isang gilid. Sa likod niya, lumabas si Aling Elena Santiago mula sa kanyang itim na Mercedes, nakasuot ng salamin sa mata sa kabila ng maulap na kalangitan. Ang kanyang bibig ay nakatikom ng mahigpit na para bang iginuhit ito ng ruler. Nandito na sila, sabi ko kay Dave, na agad na iniwan ang mga sandwich upang tumayo sa likod ko. Pinapanood ang maliit na screen sa ibabaw ng aking balikat. Itinaas ni Carlo ang kanyang kamay patungo sa doorbell. Pagkatapos ay hinayaan itong bumaba. Lumingon siya upang tingnan ang kanyang ina. Napapalapit na ng may determinadong hakbang ng isang taong humahawak ng isang hindi kaaya-aya, ngunit kinakailangang gawain. Sa audio ng kamera, narinig ko ang kanilang pag-uusap. Mag-ring ka na lang, Carlo. Pinalitan niya ang mga lock, hindi siya sasagot. Kung gayon, gamitin natin ang intercom. Tumayo ka ng tuwid, mukha kang kawawa. Pinindot ni Aling Elena ang doorbell gamit ang isang nakamanicure na daliri. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa aking townhouse na parang gavel ng hukom. Hindi ako gumalaw mula sa sopa. Bahagyang pinisil ni Dave ang aking maayos na balikat, isang tahimik na paalala na hindi ako nag-iisa sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng 30 segundo, pinindot ni Aling Elena ang intercom button. Ang kanyang boses ay naging malutong sa speaker na may parehong tono na ginagamit niya sa mga hapunan ng pamilya kapag hinihiling sa katulong na linisin ang mga plato. Ana, ito si Elena Santiago. Nandito kami upang kunin ang mga gamit ni Carlo tulad ng nakasaad sa inyong abiso. Pakikumpirma kung handa na ang mga item para sa pagkuha. Hindi, kumusta ka pagkatapos ng iyong aksidente? Hindi. Patawad sa nangyari. Negosyo lang na sa totoo lang ay mas tapat kaysa sa naging siya sa 8 taon ng pagpapanggap na sapat ako para sa kanyang anak. Inabot ni Dave ang respond button. Jinging Santiago, ito po si David, kapatid ni Ana. Nasa entryway po ang mga kahon. Bubuksan ang pinto ng malayuan. Pakikumpleto po ang pagkuha sa loob ng 30 minuto. Nagkaroon ng paghinto bago sumagot si Aling Elena, ang kanyang boses ay mas malamig. Nauunawaan. Pinindot ni Dave ang remote unlock at pinanood ko sa kamera habang itinutulak ni Carlo ang pinto na dati niyang dinaraanan nang hindi nag-iisip. Huminto siya sa loob lamang ng pintuan, nakatitig sa pader ng mga kahon na parang nakasulat sa isang banyagang wika. Gumagalaw ang kanyang bibig, ngunit hindi nakuha ng kamera ang sinabi niya. Pinihit siya ni Aling Elena, sinuri ang mga nakaimpake na item ng may kahusayan ng isang taong nagsasagawa ng inventaryo. Simulan mo na ang paglo-load, utos niya kay Carlo, na hindi pa rin gumagalaw. Kung mas maaga nating matapos ito, mas mabuti. Kinuha ni Carlo ang unang kahon na may label na office supplies at pinanood ko ang pagbabago ng kanyang mukha habang napagtanto niya ang nangyayari.
Hindi ito isang dramatikong kilos na kaya niyang kausapin upang makalabas. Ito ay totoo, pinal, nakakahon, at nilabelan na may uri ng katumpakan na walang lugar para sa negosasyon. Dinala niya ang kahon sa Mercedes, naglalakad na parang nasa ilalim ng tubig. Pinangasiwaan ni Aling Elena mula sa pintuan. Paminsan-minsan ay inuutusan siyang maging maingat sa ilang mga kahon. Tinuturing ang buong proseso na parang isang transaksyon sa negosyo na kailangan niyang bantayan. Ngunit ayaw niyang dungisan ang kanyang mga kamay. Sa kanyang ikatlong paglalakbay, huminto si Carlo sa isang kahon na may label na wedding photos at tumayo doon sa loob ng buong 1 minuto, nakatitig lang sa label. Nakayuko ang kanyang mga balikat sa paraan na hindi ko pa nakita, na parang may nagpalabas ng hangin sa kanya. Ang matalim na boses ni Aling Elena ay tumagos sa anumang sandali na kanyang nararanasan. Carlo, wala tayong buong araw. Paulit-ulit kang tinatawagan ni Charlotte. Charlotte, kahit ngayon, kahit sa panahon na ito, siya pa rin ang prioridad. Dinampot ni Carlo ang kahon at ipinagpatuloy ang kanyang mekanikal na paglalakbay patungo sa kotse. Nakita ko ang sarili kong pinag-aaralan siya sa pamamagitan ng kamera, ang lalaking ito na nakasama ko sa loob ng 8 taon, at napagtanto kong tinitingnan ko ang isang estranghero. Nang walang kumpiyansa, ang kanyang maingat na pinananatiling imahe, ang kanyang katiyakan na ang mundo ay laging susunod sa kanya. Mukha siyang walang laman. Mas bata sa paanuman, parang isang bata, pinipilit na linisin ang gulo na ginawa niya, ngunit hindi niya naiintindihan. Kitchen items, mamahalin, basa ni Carlo mula sa isang kahon, maingat na binuhat. Ang mga copper pan na iginiit niya na kailangan namin, bagaman hindi pa siya kailanman nagluto ng isang pagkain. Ang espresso machine na nagkakahalaga ng Paudi $100,000 at gumawa ng kape na katulad ng lasa ng aming lumang machine. Ang mandolin slicer na nasa orihinal pa ring pakete. Nananatili si Aling Elena sa kanyang pwesto sa pinto. Paminsan-minsan ay sinisuri ang kanyang telepono, malamang na kinakalkula kung paano makakaapekto ang kahihiyang ito sa kanyang social standing. Kailangan niyang ipaliwanag sa kanyang book club kung bakit hindi nakasama ang kanyang manugang sa mga pagtitipon ng pamilya. Kailangang humanap ng bagong salaysay para sa biglaang pagiging single ni Carlo na hindi kasama ang pag-abandona niya sa kanyang nasugatang asawa para sa isang lunch date. Kahon-kahon, inalis ni Carlo ang mga gamit sa entryway, ang kanyang mga damit na designer, ang kanyang exercise equipment na 2 beses niyang ginamit, ang kanyang koleksyon ng mga relo, ang kanyang mga golf trophy mula sa mga company tournament. Ang bawat biyahe sa kotse ay tila kumukuha ng isang bagay mula sa kanya. Ang kanyang mga hakbang ay lumalalim, ang kanyang mukha ay lalong nagiging haggard. Sa marahil ay kanyang ika-15 na biyahe, huminto siya sa isang maliit na kahon na may label na Miscellaneous Personal at binuksan ito mismo sa entryway. Nakita ko siyang kumuha ng isang maliit na bagay. Ang kanyang singsing sa klase sa kolehiyo marahil o ang mga cufflinks na iniwan sa kanya ng kanyang lolo. Nakatayo siya doon na hawak ang anumang iyon, nakatalikod sa kamera, bahagyang nanginginig ang mga balikat. Carlo! Ang boses ni Aling Elena ay sapat na matalim para makabasag ng salamin. Hindi ito ang oras o lugar para sa mga dramatics. Dramatics. Ang parehong salita na ginamit niya tungkol sa aking aksidente. Malamang na paborito ito ng pamilya. Inilalabas tuwing nagbabanta ang mga emosyon na maging abala ang mga bagay. Isinara niya ang kahon at dinala ito palabas. Ngunit nang bumalik siya para sa susunod na karga, namumula ang kanyang mga mata. Kung dahil sa luha o sa kakulangan sa tulog, hindi ko masabi at nalaman kong wala akong pakialam. Ang buong proseso ay tumagal ng 22 minuto. 8 taon ng pag-ipon, 22 minuto ng pag-alis. Nag-isa pang huling walis si Carlo sa entryway, sinuri kung may nawala. At sa isang sandali, tumingin siya ng direkta sa doorbell camera. Nagtagpo ang aming mga mata sa digital na pagitan at nakita ko ang isang bagay na hindi ko pa nakita sa kanyang mukha, pag-unawa. Hindi eksaktong pagsisisi, hindi isang paghingi ng tawad, kundi isang pagkilala sa kanyang itinapon para sa isang tanghalian tuwing Huwebes. Lumitaw si Aling Elena sa tabi niya.
Iyon na ba ang lahat? Oo, sabi ni Carlo, ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa speaker. Iyon na ang lahat. Inabot ni Aling Elena ang intercom sa huling pagkakataon. Nakolekta na ang mga item. Gusto ni Carlo na huminto siya at sa unang pagkakataon, bahagyang nagpakita ng pagkasira ang kanyang composure. Gusto niyang sabihin ko sa iyo na naiwan niya ang susi ng bahay sa kitchen counter noong nakaraang linggo. Noong nakaraang linggo bago ang aksidente, unti-unti na siyang lumalayo. Marahil ay nagpaplano ng kanyang exit strategy habang ako ay nagtatrabaho ng extra shifts at naghahanda ng kanyang almusal. Dapat ay masakit ang impormasyong iyon, ngunit sa halip ay naramdaman ko na ang huling piraso ng isang puzzle ay nag-click sa lugar. Umalis sila ng walang salita. Ang Mercedes ay umalis na puno ng 23 kahon ng buhay ni Carlo sa trunk at likod na upuan. Pinanood ko hanggang sa lumiko ang kotse at nawala, dala ang 8 taon ng aking buhay na hindi ko na mababawi, ngunit hindi ko na rin gusto. Tinulungan ako ni Dave na tumayo at magkasama kaming naglakad sa townhouse. Ang counter sa banyo ay mukhang napakalaki nang wala ang mga produkto ni Carlo. Ang closet ay tila umalingaw-ngaw sa lahat ng kanyang walang laman na espasyo. Ang pader ng sala ay nagpakita ng maputlang rektanggulo kung saan nakasabit ang kanyang mga diploma at parangal, na parang mga multo ng mga tagumpay na hindi kailanman naging kasing kahanga-hanga ng kanyang pinapanggap. Tumayo ako sa walang laman na sala nang sandali, hinahawakan ang pader kung saan nakasabit ang diploma ni Carlo. Ang pintura ay bahagyang mas maliwanag doon, protektado mula sa mga taon ng sikat ng araw, isang perpektong rektanggulo ng kung ano ang dating naroroon. Nasa kusina na si Dave, tinatapos ang mga sandwich na iniwan niya kanina nang mag-buzz ang aking telepono na may text mula sa aking kasamahan na si Melissa. 2 linggo na ang nakalipas mula nang umalis ang mga kahon kasama ang Mercedes ni Eleanor. 2 linggo ng pagkatuto na umiral sa mga espasyo na tila masyadong malaki, masyadong tahimik, masyadong akin. Gumagaling na ang aking balikat, naalis na ang mga tahi, at bumalik ako sa trabaho ng part-time laban sa mga protesta ni Dave na kailangan ko pa ng pahinga. Hindi mo mahuhulaan kung sino ang nakita ko kagabi, basa sa text ni Melissa. Ang ex mo sa Murphy's Bar sa downtown, lubhang lasing, sinasabi sa lahat ng nasa bar na nag-o-overreact ka sa isang fender bender. Sabi ni Charlotte ay may mental health crisis at mas kailangan siya. Sa wakas ay tinigilan siya ng bartender nang magsimula siyang umiyak sa kanyang whiskey. Binasa ko ang mensahe ng 2 beses. Iniisip si Carlo sa Murphy's, isang dive bar na tatawagin niyang mababa sa kanya 6 na buwan na ang nakalipas. Ngayon ay naroon siya, lasing at desperado, nagkukwento kung saan siya ang biktima ng overreaction ng kanyang dramatic na asawa. Ang parehong lalaki na nagmungkahi na sumakay ako ng Uber mula sa emergency room ay umiiyak ngayon sa murang whiskey tungkol sa pagiging hindi naintindihan. Sinabi pa nga niya na suicidal si Charlotte. Dumating ang susunod na text ni Melissa, na parang nagbibigay katwiran niyon sa lahat. Pero ito, ang pinsan kong si Sarah ay nagtatrabaho sa firm ni Charlotte. Nagpo-post siya ng mga beach photo mula sa Cabo buong linggo. Mental health crisis nga. Kaya tumakas si Charlotte sa Mexico sa halip na harapin ang mga epekto ng pagkakaroon ni Carlo. Ang babaeng ang walang katapusang krisis ay humihingi ng kanyang agarang atensyon tuwing Huwebes sa loob ng ilang buwan ay nawala sa sandaling kaya niya talaga itong makuha. Mayroong isang bagay na halos poetic tungkol dito. Hindi ako sumagot kay Melissa. Ano pa ang sasabihin? Na hindi ako nagulat na ang pagtuklas ni Carlo kung ano ang pakiramdam ng pag-abandona ay hustisya na inihain ng malamig. Sa halip, bumalik ako sa pagbibilang ng mga gamot at paglalagay ng mga reseta. Ang mga karaniwang galaw ay nakakapagpakalma sa kanilang pagiging predictable. 1 buwan pagkatapos, sa isang tahimik na Miyerkules ng hapon, pumasok si Hinoong Ricardo Santiago sa parmasya. Mas matanda ang ama ni Carlo kaysa sa naaalala ko. Ang kanyang dating perpektong sweet ay bahagyang gusot. Ang uri ng pagkapagod sa kanyang mga mata na nagmumula sa pagkabigo sa halip na kakulangan sa tulog. "Ana," sabi niya, lumapit sa counter nang may halatang pagkabahala.
Hindi ko inaasahan na, ibig sabihin, kadalasan ay sabotika ako sa kabila ng bayan. Ang iyong gamot sa presyo ng dugo? Tanong ko, binubuksan na ang kanyang profile sa aming sistema. Professional, neutral na parang siya ay anumang iba pang customer. Oo, tinaasan ng doktor ang dosage. Stress, nauunawaan mo? Nauunawaan ko. Ang Gossip Network sa Ospital General ng Tabing Ilog ay episyente at komprehensibo. Nagkakamali si Carlo sa firm ng kanyang ama. Nawalan ng 3 pangunahing kliyente sa loob ng 2 linggo sa pamamagitan ng pagliban sa mga meeting, pagsumite ng mga error-filled na ulat, pagpapakita ng huli at gusot. Ang Golden Boy na binigyan ng corner office ay mabilis na nasisira. Nahihirapan si Carlo, tahimik na sabi ni Ginoong Ricardo habang inihahanda ko ang kanyang reseta. Nagpapaka-absent siya tuwing Huwebes ngayon. Sabi niya, hindi niya kayang harapin ang araw na iyon ng linggo. At si Charlotte, hindi niya sinasagot ang kanyang mga tawag. Pinalitan daw ang numero. Tuwing Huwebes, ang araw na dating sagrado para sa kanilang mga tanghalian, ay ngayon ang araw na hindi kayang gumana ni Carlo. Sa wakas ay naintindihan niya kung ano ang pakiramdam ng iwanan ng isang taong akala mo ay nagmamalasakit sa iyo. Maliban na si Charlotte ay tumigil lang sa pagsagot habang si Carlo ay aktibong pinili ang tanghalian kaysa sa aking emergency. Dapat ay mahirap iyan, sabi ko, pinapanatili ang parehong tono na ginagamit ko sa sinumang customer na nag-uusap tungkol sa personal na problema. Sinuri ni Ginoong Ricardo ang aking mukha sa loob ng ilang sandali. Marahil ay naghahanap ng galit o kasiyahan. Wala siyang nakita. Naging napakahusay ko sa profesional na neutralidad sa nakaraang buwan. Nagmamaneho siya na dumadaan sa pinangyarihan ng aksidente, dagdag ni Ginoong Ricardo, ang intersection kung saan ito nangyari. Akala ng kanyang ina ay pinaparusahan niya ang kanyang sarili. Iniabot ko sa kanya ang bag ng reseta. Iyon na lang po ba sa ngayon, Ginoong Santiago? Tumango siya. Nauunawaan ang hangganan na aking iginuhit. Pagkaalis niya, nagtaka ako kung talagang dumaan si Carlo sa intersection na iyon, kung inilalarawan niya ang pickup truck na dinudurog ang aking pinto. Kung sa wakas ay naintindihan niya na ang ilang sandali ay hindi na maaaring balikan ng mga paghingi ng tawad o paliwanwanag. 2 buwan pagkatapos ng aksidente, eksaktong 2 buwan mula sa araw na iyon, isang 3 pahinang email ang lumabas sa aking inbox bago pa man ito mahuli ng aking automatikong filter. Gumamit si Carlo ng ibang email address, malamang na ginawa lang para sa layuning ito. Ang subject line ay nakasulat, "Pakibasa, sa wakas ay nauunawaan ko." Laban sa aking mas mabuting paghusga, binuksan ko ito. Ang email ay isang obra maestra ng manipulasyon na nakasuot ng paghahayag. Inaangkin niya na ang stress mula sa trabaho ay nagpalamlam sa kanyang paghusga. Sinabi raw ni Charlotte sa kanya na mayroon siyang suicidal thoughts, bagaman kasalukuyan siyang nagpo-post ng mga larawan ng sunset mula sa Cabo. Ang kanyang anxiety disorder na hindi kailanman nabanggit sa loob ng 8 taon ay nagpatigil sa kanya sa mga sitwasyon ng krisis. 2 linggo na siyang nasa therapy. Nagmaneho siya sa pinangyarihan ng aksidente at sa wakas ay naintindihan ang trauma na naranasan ko ng 2 buwan na ang huli. Nakikita ko na ngayon kung gaano ako kamali, isinulat niya. Nang tumayo ako sa intersection na iyon, inilarawan ko sa isip na ikaw ay nakakulong sa kotse, dumudugo, takot, umaabot sa akin, at wala ako doon. Kumakain ako ng mamahaling salmon habang ipinaglalaban mo ang iyong buhay. Ang detalye ng salmon ay kakatuwang tiyak at sa paanuman ay lalong nagpalala ng lahat. Naalala niya kung ano ang kinakain niya habang ako ay dumudugo. Maaari kaming sumubok ng counseling, patuloy ng email. Nakakita na ako ng therapist na espesyalista sa trauma at relationship repair. Alam kong nabigo kita, ngunit hindi ba karapat-dapat ang 8 taon sa isang ikalawang pagkakataon? 8 taon. Tama siya sa oras, ngunit mali sa lahat ng iba pa. 8 taon ay walang karapat-dapat.
8 taon ay oras lang na ginugol, hindi automatikong kredito para sa kapatawaran. Binasa ko ang email ng isang beses, pagkatapos ay nag-set up ng automatikong filter para sa kanyang bagong address din. Anumang email na naglalaman ng Carlo o Santiago ay direktang pupunta sa trash. Walang notification, walang tukso na magbasa, tanging digital na katahimikan. Tumawag si Dave ng hapon na iyon habang ako ay nasa lunch break. Ang kanyang boses ay may bahagyang nakatagong pagkaaliw. Hindi ka maniniwala sa nangyari ngayon, nagpakita si Carlo sa iyong opisina. Ang nagpakita ay understatement. Naghihintay siya sa parking lot ng 7 ng umaga, na parang natulog sa kanyang kotse. Nagmamakaawa, nakausapin ko siya. Sinasabing nagawa niya ang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Perpekto kong mailarawan iyon. Si Carlo, na laging labis na nag-aalala sa panlabas na anyo, ngayon ay sapat na desperado upang tambangan ang aking kapatid sa isang parking lot na parang eksena sa isang masamang pelikula. Kailangan siyang samahan palabas ng seguridad. Hula ko pagkatapos niyang magsimulang sumigaw tungkol sa tunay na pag-ibig at pangalawang pagkakataon. Ang buong opisina ay nanood sa mga bintana. Kinunan pa nga ng video ng aking sekretarya. Sa totoo lang, paulit-ulit niyang sinasabi, asawa ko siya, mahal ko siya, na parang sapat na ang pagsabi nito para maging totoo ng paurong. Hindi niya ito sinabi ng mahalaga. Hindi, sang-ayon si Dave. Masyado siyang abala sa tanghalian para sabihin ito ng mahalaga. Ang imahe ni Carlo na sinasamahan palabas mula sa gusali ni Dave habang ipinoproklama ang kanyang pag-ibig ay parehong pathetic at nakakatuwa. Hindi dahil gusto kong magdusa siya, kundi dahil sa wakas ay nararanasan niya ang mga kahihinatnan. Sa loob ng 8 taon, ang kanyang mga pagpipilian ay pinagaan ng aking akomodasyon. Ngayon ay natutunan niya kung ano ang pakiramdam ng buhay nang wala ang safety net na iyon. Ana, ikaw ay nagniningning, sabi ni Melissa. Hawak ang isang champagne flute na puno ng sparkling wine mula sa grocery store na mas masarap kaysa sa anumang mamahaling vintage na iginiit ni Carlo na kailangan namin. Seryoso, mukha kang 20 taong mas bata. 6 na buwan ang nagpabago ng higit pa sa aking tirahan. Ang dinner party ay kumalat sa aking townhouse. Mga kasamahan mula sa parmasya, 2 kapitbahay kasama si Aling Nena, ang aking mga kaibigan sa book club, na tinawag ni Carlo na intellectually pedestrian, at si Dave, syempre, ang namamahala sa kusina na may kumpiyansa ng isang taong talagang nag-e-enjoy magluto. Inihain ko ang hapunan sa mga plato na nakita ko sa 3 magkakaibang thrift store noong nakaraang buwan. Wala sa kanila ang magkatugma, ngunit sa paanuman ay mukha silang perpekto nang magkasama. Isang asul na may maliliit na bulaklak, isang dilaw na may geometric na pattern, isang simpleng puti na may maliit na chip na nagbibigay dito ng karakter. Si Carlo ay mahihiya. Nasiyahan ako sa kanila. Kwentuhin ang tungkol sa lalaki na may isda. May sumigaw at si Patring, ang aking dating nurse sa emergency room, ay nagsimulang magkwento tungkol sa isang pasyente na dumating na may live na goldfish sa isang bag, na iginiit na kailangan nito ng medikal na atensyon. Nagtawanan ng lahat, ang uri ng tunay na malalim na tawa na nawala sa bahay na ito sa loob ng maraming taon. Walang nag-alala tungkol sa pagiging sopistikado. Walang nagtitingin sa kanilang mga relo. Walang nagbanggit kay Charlotte o Carlo o tanghalian tuwing Huwebes. Kinaumagahan, ginawa ko ang aking huling follow-up kay Dr. Santiago sa Ospital General ng Tabing Ilog. Minanipula niya ang aking balikat sa buong range of motion nito, tumatango ng may kasiyahan sa bawat galaw. Perpektong paggaling, anunsyo niya. Pagkatapos ay huminto, sinuri ang manipis na linya ng pilak sa aking noo kung saan nakalagay ang mga tahi. Halos hindi nakikita ang mga peklat. Ilang buwan pa at malamang ay hindi mo na sila makikita. Hindi sila nakakaabala sa akin, sabi ko, na taos-puso. Ang mga peklat na iyon ay patunay ng kaligtasan, ebidensya ng sandali kung kailan nagbago ang lahat. Umupo si Dr. Santiago, ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa profesional patungo sa personal. Alam mo,
Dumaan ako sa katulad na bagay 5 taon na ang nakaraan. Hindi aksidente sa kotse, kundi isang sandali kung kailan inihayag ng trauma kung ano ang nasira na. Nagdala ang aking ex-asawa ng mga papeles sa diborsyo sa ospital nang nagpapagaling ako mula sa emergency surgery. Nakakatakot naman. Akala ko'y ganoon noon, ngunit sa pagbabalik tanaw, hindi tinapos ng surgery na iyon ang aking kasal. Ibinunyag lamang nito kung ano ang namamatay na sa loob ng maraming taon habang pareho kaming nagpapanggap na ayos ang lahat. Minsan, kailangan ng banggaan, literal o metaphorical, upang ipakita sa atin na matagal na tayong nabubuhay sa pagkawasak. Ang kanyang mga salita ay nanatili sa akin habang nagmamaneho ako pauwi, dumadaan sa ruta na iniiwasan ko sa loob ng 6 na buwan. Ang intersection ng Calle 5 at Avenida Madison ay mukhang iba sa liwanag ng araw. Mas abala, mas ordinaryo kaysa sa tanawin ng personal na kalamidad na naging ito sa aking alaala. Huminto ako sa pulang ilaw, ang parehong ilaw na sinalubong ng batang kolehiyo ng gabing iyon at naghintay. Ang intersection ay semento lang at pinturang linya. Walang bakas ng aksidente ang nanatili. Walang skid marks o basag na salamin. Walang anumang tanda na ito ang lugar kung saan nahati ang aking buhay sa bago at pagkatapos. Ang mga sasakyan ay gumalaw sa kanilang karaniwang pattern. Ang mga tao ay tumawid sa kalye na abala sa kanilang mga telepono. Nagpatuloy ang ritmo ng buhay, walang pakialam sa kasaysayan na nangyari dito. Nang maging berde ang ilaw, hindi ako agad gumalaw. Sa halip, naisip ko ang batang iyon sa lifted pickup, marahil 19 o 20 anyos, na binago ang lahat sa pamamagitan ng pagtakbo sa ilaw na ito. Nalaman ko mula sa police report na siya ay matino, bata at hangal lang, at nagmamadali upang makipagkita sa mga kaibigan. Sinasakop ng kanyang siguro ang lahat. Nagpadala siya ng liham sa pamamagitan ng kanyang abogado na labis na humihingi ng tawad. Sinasabing magkakaroon siya ng mga bangungot tungkol dito magpakailanman. Gusto kong sumulat, pabalik upang sabihin sa kanya na ang kanyang kapabayaan ay hindi sinasadyang nagligtas sa akin, na ang kanyang kawalan ng kakayahang huminto sa isang pulang ilaw ay sa pilitang nagpatigil sa akin sa pagtanggap ng mas mababa sa nararapat sa akin, na minsan ang pagkasira ay ang tanging paraan upang lumikha ng espasyo para sa isang bagay na mas mahusay. Ngunit paano ka magpapasalamat sa isang taong muntik nang pumatay sa iyo? Paano mo ipapaliwanag na ang kanilang pinakamasamang sandali ay naging iyong kalayaan? Mahinang bumusina ang kotse sa likod ko, ibinalik ako sa kasalukuyan. Dumaan ako sa intersection na tila gumaan ang pakiramdam, na parang may iniwan akong mabigat sa kanto na iyon. Dumating ang Huwebes ng hapon nang walang pag-aanunsyo. Nagtrabaho ako ng karaniwan kong shift, umuwi sa aking tahimik na townhouse, nagpalit ng komportabling damit na tatawagin ni Carlo na frumpy. Walang detalyadong hapunan na ihahanda. Walang pagtingin sa orasan upang tiyakin na handa na ang lahat pagpasok niya sa pinto pagkatapos ng kanyang mahabang tanghalian. Ako lang isang tasa ng tsaa at isang libro na binili ko dahil maganda ang cover at interesante ang summary. Ang libro ay isang mystery novel, ang uri na binabaliwala ni Carlo bilang commercial fiction para sa mga taong hindi talaga nagbabasa. Lubos akong abala sa kabanata 12 nang mag-buzz ang aking telepono. Lumitaw ang pangalan ni Dave sa screen. "Kumusta ka lang? Ayos ka lang ba?" Tumingin ako sa paligid ng aking townhouse, sa mga magkakaibang plato na tuyo sa rack, sa mga throw pillow na pinili ko dahil malambot sa halip na stylish. Sa mga dingding na ngayon ay pinalamutian ng mga larawan na nagpapangiti sa akin sa halip na magpasindak sa mga bisita. Ang sikat ng araw sa hapon ay sumisilay sa mga bintana na hindi na natatakpan ng mamahaling blinds na iginiit ni Carlo na kailangan namin, pinalitan ng simpleng kurtina na itinahi ko mismo noong nakaraang buwan. Alam mo ba? Nag-type ako pabalik sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Tunay na oo. Mabuti, gusto mo bang kumain ng hapunan sa linggo? Ang bagong Thai place na bukas malapit sa iyo. Mukhang perpekto. Inilagay ko ang telepono sa tabi at bumalik sa aking libro.
Isinuksok ang aking mga paa sa ilalim ko sa sopa na ngayon ay ganap na akin upang humiga. Sa labas, naririnig ko ang mga bata na naglalaro sa kalye, ang kanilang tawanan ay tumatagos sa bukas na bintana. Si Aling Nena ay marahil nasa kanyang hardin, kumakanta ng mga Chinese songs na itinuro niya sa kanyang mga apo. Mga normal na tunog ng kapitbahayan na palaging naroon. Ngunit masyado akong abala sa pamamahala ng mga mood ni Carlo upang mapansin. Ang Huwebes ng hapon ay lumipas ng walang fanfare. Wala ng obligasyon o pagkabalisa. Walang pagtataka kung kailan uuwi si Carlo. Walang paghahanda ng mga paliwanag kung bakit simple ang hapunan o kung bakit ako pagod o kung bakit hindi ko inayos ang kanyang dry cleaning. Walang pag-check sa aking telepono upang tingnan kung ang krisis ni Charlotte ay magpapahaba sa kanyang pagliban. Tanging kapayapaan na kinita sa pamamagitan ng sakit, ngunit sulit ang bawat sandali ng paglalakbay na nagdala sa akin dito. Naisip ko si Carlo paminsan-minsan. Ang paraan ng pag-iisip mo sa isang pelikula na minsan mong napanood ngunit hindi mo maalala ang pagtatapos. Umiiral na siya ngayon sa past tense. Isang karakter mula sa ibang kwento, isinara ang isang mata at inilagay sa istante at wala ng interes na basahin muli. Ang galit ay kumupas na ilang buwan na ang nakalipas, pinalitan ng isang bagay na hindi eksaktong kawalang interes, ngunit hindi rin kapatawaran. Ito ay simpleng tapos na, natapos na. Isang kabanata na nagtapos ng binago ng pick-up truck na iyon ang higit pa sa metal at salamin. Halos hindi na sumasakit ang aking balikat. Paminsan-minsan lang ang paninigas kapag nagbabago ang panahon. Ang mga peklat sa aking noo ay kumupas na sa manipis na linya na mukhang marka ng pag-aalala, ebidensya ng isang buhay na naranasan sa halip na isang trauma na nalampasan. Lahat ay gumaling, buto, balat at sa wakas ang mga bahagi ko na hindi ko namalayan na nasira hanggang sa magsimula silang gumaling. Binalik ko ang pahina ng aking libro, lalong lumalim sa sopa at ngumiti ng walang partikular na dahilan. Huwebes ng hapon. Ako ay nag-iisa at ako ay masaya. Tunay, lubusan, mapayapang masaya. Ang arkitektura ng aking bagong buhay ay simple ngunit matibay. Itinayo sa mga pundasyon na pinili ko sa halip na minana. Pinalamutian ng kagalakan sa halip na obligasyon. Ito ang pakiramdam ng kalayaan. Hindi dramatic o matagumpay. Tahimik lang at totoo at ganap na akin. Kung ang kwentong ito ng poetic justice ay nagparoot sa iyo para sa pagbabalik ni Ana, pindutin ang like button ngayon. Ang paborito kong bahagi ay nang pumasok ang pulis sa ang silver spoon na inilantad ang mga prioridad ni Carlo sa lahat. Ano ang paborito mong sandali? I-drop sa comments sa ibaba. Huwag palampasin ang higit pang nakakaantig na kwento tulad nito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi mo kailanman mapalampas ang isang upload.